Tapos yung confirmation of hearing ni Tatay Digong day 4, last day ngayon which is wala pa tayong decision yan. Let us have to wait maybe about siguro maximum 60 days. Kung malalaman natin within next month or April kasi 60 days daw bago magkaroon ng result. Pero nakita naman natin, napanood natin yung hearing. Ang pinakabuod nito to sum it up, yung pinagbabasehan lang ng prosecutors team ay yung mga sinabi ni PRRD. At nung nirebat ng defense, nirebat ng prosecutors, walang bago dun sa rebat nila. Kasi yung panisalita ulit, naglabas na naman sila ng another clip ni PRRD na nagsalita siya na papatayin, I will kill, yung mga ganun, yun talaga pinagbabasan. Pero pag tanungin mo talaga sila kung meron silang ebidensya, wala. At sinabi din ng yung dalawang abogadong honghang ng victims, sinabi nila na kasi syempre nung panahon na yon si Duterte ang gobyerno kaya nilinis nila yung mga ebidensya. Anong ginagawa ni DOJ Secretary Laila De Lima nung mayor pa si PRRD? Ang presidente noon si Pinoy. 'Di ba? Doon pa lang. 'Di ba? Kasi ang pinagbabasehan nila is nung mayor si PRRD at nung presidente. So sige, tanggalin mo na yung presidente kasi sabi nyo nga, siya yung presidente nun, siya yung gobyerno. Paano naman nung mayor siya? Na ang presidente ay si Pinoy, nakaalyado naman nila. DOJ secretary siya. At naging pa siya ata? Commissioner ng Human Rights. Ano nagawa nila? Bakit hindi nila pinaimbestigahan? Pwede nilang i-retrieve yung mga evidence kung talaga sila. So, yun lang ang dyan. Other than that, ang pagribat ni Attorney Kaufman, talagang very carefully, siya yung phrase by phrase, yung kanyang sinasabi. Tapos, may conviction pa. And some of the term that he used, my conviction talaga. Yung talagang perpetrate. Parang si Miriam Defensor. may ganong factor Kaya yung mga tagapakinig or yung nakikinig, may diin sa kanila Kumbaga sa akin, kung ako yung judges, ma-absorb ko talaga yung sinasabi kasi hindi siya dire-diretso magsalita, phrase by phrase, kaya madaling maintindihan kahit yung simpleng mamamayan, simple listener, madali talaga maintindihan. Yun lang naman And then isa sa video na ipinalabas ng prosecutors, So ito ang gusto nating i-rebat. Itong kasi kung titignan natin, malamiya talaga at walang yung matibay na ebidensya maliban sa sinasabi lang. So i-rebat natin itong unang video na ito at saka yung pangalawang video na ipapakita natin. Kung yun ay isa sa ipapakita or maging basihan dito sa confirmation of charges or even kung nag-proceed sa trial na sana hindi, malakas ang ebidensya natin. So sige, proceed natin dito. Alam mo, baskin sa'yo magpunta, abangan ko kayo. Habang may baril ako. Wherever you go, I will be waiting for you. Even if I'm no longer president, as long as I have a gun. And indeed, as your honours are aware, Mr. Duterte did not need to wait long.
On the 5th of November 2016, Mayor Espinosa was murdered. That's charged incident 13. Then, on the 30th of July 2017, Mayor Parahinog, together with a number of others, was also murdered. That's charged incident 14. And during the same speech that we just saw, Mr. Duterte emphasized his direct involvement in the preparation of this list as follows. Third, the validation. I'm the one reading it, and I am the sole person responsible for this all. And this list was subsequently published by the media, who referred to it as the narco list, or as we see from the article on our screens, simply the Duterte list. And Your Honours, Mr. Duterte continued to flaunt his list of so-called high-value targets. Perhaps the most significant of these lists was the President Rodrigo Roa Duterte list, or the PRRD list for short, and that's at tab 48 of our list of materials. Your Honours, this was basically an Excel-style spreadsheet that listed persons alleged to be high-value targets. The slide now on our screen shows the first page of the PRRD list, which includes photos of various persons designated alleged to be high-value targets. And at the bottom of this list, Paano nakita ko si Chris Diaz dito? alleged to be high-value targets. Chris Diaz ba to? Value targets. And at the bottom of this list are a series of different tabs, some of which have been enlarged on our screens. And as we see, they include different regions of the Philippines. And within these tabs are lists of names and identifying information of persons alleged to be high-value targets. And the persons included in this PRRD list were also assigned different levels, as set out in our PCB, in our brief, paragraph 99. As we see from the slide now on our screens, these levels range from 1 to 5. At the lowest level 1, this included lower level government and police, as well as street level pushers. And at the highest level 5, this represented the highest value targets: drug wholesalers, financiers, and high-ranking police officers. Drug wholesalers, financiers, and high-ranking police officers. And consistent with the Deval model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. And this evidence is set out at paragraph 52 and 99 of our brief. And these rewards were not part of the regular PNP budget, but were provided by Mr. Duterte, who also publicly offered perpetrators rewards for killing. Your Honours, to sum up the significance of the PRRD list, I turn to the words of another insider witness, and this is tab 54. Quote, "This list was used by the police in their operations. And if you are in the list, you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list." This is the drug industry of the Philippines. And in this same So, ano yung point doon? Ito ang point kasi doon, ang pinapalabas ng prosecutors, itong listahan na ito ay listahan ng mga papatayin. So, kill list or dead list daw. Pero, on many occasions, hindi, yung ang listahan, like for example, ito, di ba? Kung ito ay dead list or death list or kill list or anuman,
bakit hindi naman lahat yan namatay? In fact, ito tignan natin. Sa dinami-dami ng mga pinangalanan dito, no? Yan, Mayor ng Ilocos Norte, Jesus Celeste, Cagayan, mga yan. Hindi naman namatay yung mga yan. In fact, andito pa nga yung, ewan ko, magkapatid na Kungon to. Si Jeffrey Kungon na ngayon ay congressman. Jeffrey Kungon. Adik pala to. So, ito hanggang ngayon buhay pa itong si Jeffrey Kungon na congressman. So, paano mo nasabi or paano nila nasabi na pag ikaw ay nasa listahan ay most likely you will be killed? Ayan buhay pa yan. Sino pa ba ang buhay dyan? Halos lahat ng mga to, buhay ang mga to. In fact, tignan ninyo, may nakita nga ako dito si Iloilo. Saan ba yung Iloilo? Ayan, si sa Cebu din. Saan ba yun si Cebu? Si Mike Rama, nandito rin. Pero buhay naman sila. Ito kasi ito kasi March. Kumbaga first batch ng mga pinangalanan ni PRRD. And then pagdating ng August, another batch naman. So may mga judge, ayan, may mga judge. Tapos may mga incumbent and former mayor, Garcia, De Guzman, di ko kilala yung mga yan. So, ang dami naman ito kung ito ay pinatay lahat or ito ay kill list. Hindi na buhay ang mga to, di ba? Simpleng logic lang kung iisipin natin. Nakakatawa talaga. Sino pa ba mga nandito? Jed Mabilog. Sige, mamaya yan. Jed Mabilog. Sino pa? Ayan, si Mike Rama. Ex-mayor ng Cebu. Bakit buhay pa? Si Rolando Espinosa. Ito, patay na. Pag-uusapan natin yan later on. Sino pa ba? Basta halos lahat ng mga ito, buhay naman. Buhay naman ng mga to. Paruhinog. Yan lang ang patay. So, let's go and dig deeper. Mga pulis, ang dami. Ang dami naman ito kung ito ay kill list, no? Ang dami. PO3, PO1. Ewan ko kung nasaan na yung mga to. Ito pangalan nito, Bilyones Ernesto. Anyway, ito, speaking of Espinosa. Kasi alam naman natin na si Rolando Espinosa, the mayor of Albuera, ay namatay sa loob ng kulungan. In August, sabi dito, he accused Rolando Espinosa, the mayor of Albuera town in the central island of Leyte, and his son, si Kerwin Espinosa, and demanded they turn themselves in, giving a police a shoot on sight order if the two resist arrest. Ganun naman, may warning If hindi sila mag-arrest, sumuko or mag-resist arrest sila. So anong ginawa nila? Espinosa then surrendered to the National Police. Saying he feared for his life and was arrested last month. So ito, take note natin, feared for his life. Kung natatakot siya para sa kanyang buhay at ang kinakatakutan niya ay ang gobyerno mismo dahil kill list nga, bakit siya nag-surrender? So, take that logic, no? He feared for his life pero nag-surrender siya sa gobyerno. So, ang tanong, kanino siya natatakot para sa buhay niya? Yun ang tanong. That would lead to the circumstance na ito, early in the morning, nung sumuko siya, early in the morning, police said Espinosa was killed in his cell in the provincial jail after
he shot at officers during search for illegal firearms. So, balik tayo ulit dito. Feared for his life. Ano kaya ang magiging possibility kung bakit gusto siyang patayin? Kasi kung siya ay involved sa sindikato or sa drug syndicate, hindi kaya meron siyang mas mataas pa sa kanya or may hawak sa kanya. Pwedeng ganon kasi he feared for his life. So, early in the morning, no? Kasi hindi siya na-address kung bakit he shot at the officer. 'Di ba? So malamang may mga police din na involved kasi may general pa nga sa sindikato. So kung i-connect natin to, may posibilidad na si Rolando Espinosa ay pinatay sa kanyang cell. Look at for example si Jeffrey Epstein. Ang dami niyang si Jeffrey Epstein ay high profile na inmate na ibinilanggo, no? Kasi marami siyang kaso just like yung panggagahasa sa mga minor de edad, mga ganon. At involved dito yung high profile na mga tao. May prince, mayroong president, ano pa yun, mga businessman, ang dami. Kasi ang ginagawa ni Jeffrey Epstein in one particular instance, parang binubugaw niya yung mga biktima niya. Kumbaga biktimahin niya muna and then pag mapagsawaan niya, ibubugaw niya. At in one instance, isa sa mga biktima ay ibinugaw daw siya ni Epstein doon sa isang prince. So, maraming ebidensya itong si Epstein pala. Kasi yung bahay niya, napalibutan pala ng mga hidden cameras. So, nung siya ay nahuli, marami siyang ebidensya ang hawak. Ang tanong dito, sino kaya? Kasi namatay siya sa kanyang cell eh. Ang tanong, may reason ba kung bakit siya namatay sa cell? Kasi ang pinalabas, ayon sa investigasyon, ay nagpakamatay daw siya. Pero nakita sa medico legal na merong may sugat, kumbaga parang ganun eh. So hindi siya suicide. So kung titignan natin sa case naman ni Rolando Espinosa, he feared for his life. So isipin mo, kung natatakot ka para sa buhay mo, bakit ka sumuko sa polis? Bakit ka sumuko sa gobyerno? Kung ang kinakatakutan mo ay mismo yung gobyerno. You submitted yourself to the government. Tapos bigla kang namatay. And let us take for instance Kian de los Santos. Si Kian de los Santos ay runner. Kumbaga bagsakan. Yung store niya, bagsakan yun ng droga. Trade, runner. Ibabagsak doon yung droga, kukunin yung buyer. So, ibig sabihin, alam ni Kian kung sino-sino ang labas-masok doon. Or alam niya kung sino-sino yung mga drug lords, kung sino yung boss niya, at kung sino yung mga buyer. Ngayon, dahil naglunsad ng war on drugs si Tatay Digong. Kasi prior to this, yan na yung kalakaran eh. So nung dumating si Tatay Digong, nilunsad niya yung war on drugs. And of course, ang pinaka-main primary na offer ni Tatay Digong is sumuko ka, you submit yourself to rehabilitation, magbago ka. Ngayon, kasama dun sa pagbabago mo, may posibilidad na ikakanta mo kung sino yung Lord, yung drug lord, kung sino yung source. Kasi yun nga, kaya war on drugs eh. Kasi kailangan mo malaman kung sino yung pinaka nasa taas.
So, kung ikaw yung drug lord, anong gagawin mo kay Kian? Yun ang logic na isipin natin. Ano ang gagawin mo kay Kian para hindi kanya ikanta? Tapos isisisi niya nila kay PRRD. So yan ang nangyari kay Rolando Espinosa. In one instance naman, dito naman sa Paruhinog sa Osamis, yung si Mayor Reynaldo Paruhinog, isa namang incident wherein na magre-raid ang mga kapulisan lumaban. Syempre, ano yun ang dami, kumbaga, pag mag-raid ka doon sa bahay nila, marami dyan ebidensya. So, might as well, anong gagawin nila? As you can see, ito, na-present lang ito ni Attorney Kaufman. No? Nakitaan ng doon sa paraffin test, nakita sa both hands ni Paruhinog. Ibig sabihin may marka na siya yung nag-fire ng baril or unang nag-shot ng baril. Anong conclusion? Paraffin cast taken from both hands of the cadaver, Mayor Reynaldo Paruhinog, contains gunpowder nitrate. So, ibig sabihin, lumaban. Kasi kung tutuusin, kung lahat, hindi, kasi ano yan hindi naman lahat namatay. Hindi lahat namatay, may 6 ata na survivor dito In fact, yung anak nga ni Paruhinog na asawa o syota ni Colampo. O bakit buhay? Kasi yung mga lumaban, kung napatay. War on drugs yan. Kung madugo yan, hindi po pwede na yung sinasabi ni Claire Castro na ang policy ni Marcos Jr. Walang dadanak na dugo. Mga yan, radical yung mga yan. Lalaban at lalaban ng mga yan. Nakita nyo si Rolando Espinosa, sumuko. Pero syempre, kasama yung anak ni Rolando Espinosa, speaking of Rolando Espinosa, sumuko yung anak, sumuko yung tatay, pero napatay sa cell. Si Carmen Espinosa na anak niya, tumakbo, lumabas ng ibang bansa, I think, ewan ko kung saan siya nakuha. Malaysia ba o Dubai, nakuha siya from other country. Ngayon, kung kill list or drug involved ka at pinapatay ka, bakit hanggang ngayon buhay pa si Carmen Espinosa? Naging mayor pa nga Naging mayor ng Albuera ngayon. Common sense, logic lang, common sense. Bakit buhay hanggang ngayon? So, ito pa, ex-mayor Mabilog left the Philippines in 2017. Nung siya ay pinangalanan, mayor ito ng Iloilo at that time. Nung siya ay nasa listahan, doon pa lang. Ito, tingnan natin. Saan ba yan? Sabi, tumakbo din ito Tumakbo, I think pumunta sa US to sa Amerika. Considering na yung ginagawa ng administrasyon ngayon, na kahit ikaw ay tumatakbo sa ibang bansa, nakakaya nilang kunin ka, pabalikin ka, kagaya ni Congressman Harry Teves. Yung ginawa nila, nakuha pa rin nila kahit na walang extradition doon. Nakuha pa rin nila. Bakit ito? Hindi naman ginanon ni PRRD. Matubato, Las Cañas, tumakas sila. Kung talaga sila, di ba? May intel, kaya nilang hanapin at ipapatay kung talagang yun ang kasi yung pinopoint kill list na daw Bakit yan? Nakabalik pa nga ngayon ng Pilipinas
At naging resource person pa, witness doon sa Quadcom na ginawa nila. So, another one is yung mayor ng Shaton, si Fritz Diaz. Ayan, Shaton mayor denies drug link. Okay? Ito, noong August 2016, si Fritz Diaz, buhay pa hanggang ngayon. Pwede kang mag-explain kung hindi ka kasama o kasama ka. Sabi niya dito, before the second list of public officials involved in the illegal drug trade could be announced by President Duterte, and Mayor Fritz Diaz of Shaton in Negros Oriental made the first bold step of clearing his name. Sabi niya, Mayor Diaz said he was told his name is included in the second batch of names along with several other politicians' alleged links to the illegal drug trade. So, ang ginawa niya is pumunta siya sa kapulisan, sa PNP, at nilinis niya ang kanyang pangalan. So, nalinis naman niya, kaya nga hindi siya nasama dito sa August narco-list. August, kasi March yung una, di ba? At hanggang ngayon, buhay pa. Pero alam nyo, common knowledge yan sa kanila, droga daw talaga mga to eh. Droga, yan kumbaga common knowledge. Even si Jen Mabilog, sabi niya, inosente daw siya, ganyan. Nung nasa Quadcom siya. Pero common knowledge na yan sa Iloilo. Magtanong kayo sa mga taga Iloilo. Drugs yung business ng mga yan. Pero hanggang ngayon, buhay pa naman sila, lalong-lalo na itong si Fritz Diaz. Alam niyo, may bagong update pa nga pala dito kay Fritz Diaz. Ngayon, na hindi mo ba maalala ninyo nung kailan ba yun? 2023 ba? 2023, nung napatay si Governor Roel Digamo. At itong si Fritz Diaz na kanyang pamangkin at si Janice Digamo na asawa ni Roel Digamo ay kaduda-duda na nasa likod ng pagpatay kay Roel Digamo at ituturo nila si Teves. So ngayon, may balita na iniimbestigahan na itong dalawang ito dahil daw meron silang kinalaman doon sa pagpatay kay Roel Digamo. Good. Ayan. So, yan lang naman. Inat ko lang yung issue na yan. Anyways, ayan. Ito na yung next na video natin, ha. Ang point natin doon sa first video na yan, kung narco-list, sinasabi nila na pag nasa listahan ka ay mapapatay ka or most likely papatayin ka. Ang mga pinakita ko sa inyo mga evidence na ngayon, bakit buhay pa sila hanggang ngayon? Kung may namatay man sa kanila, just like Rolando Espinosa, yung Parojino, lumaban. Yung Rolando Espinosa, sabi ko nga sa'yo, kagaya yung nangyari kay Epstein. Pinatay nila si Epstein kasi maraming ebidensya si Epstein. Kasama nga daw si Trump dyan. May prince din na kasama dyan. May litrato pa nga na nag-viral kamakailan. So, may posibilidad na gano'n na marami. In fact, pati nga Pilipinas, umabot yung Epstein na yan na meron daw na-hire na mga trolls daw na para ipagtanggol si Epstein. So, yan ang posibilidad na may nangyari. Nasabi nila na most likely mamamatay o bakit buhay yung karamihan dyan. Kasi ang pinupoint ng prosecutors, parang happy si PRRD na merong indiscriminate killings. Parang intentional na, magraratratin natin yung mga yan. Parang ganun ba? Parang ang dating parang si Joseph Kony. Yung ganun, o kaya ala Hitler na mga ganun.
o kaya yung mga ala Saddam Hussein or yung mga terorista, parang ganun ang dating. Pero yung at the end of term ni Tatay Digong, taas pa rin ang ratings niya. Paano nangyaring ganun? Yung si Marcos Jr. ngayon, -3. Ang pinoportray niya, good governance. Di ba? I mean, kalagitnaan pa lang ng termino mo, negative ka na. Itong si PRRD, kung talagang mamamatay tao siya, from the start to end of his term, hanggang ngayon, ang popularity niya, andyan pa rin mataas. So, logic lang. Diba? Next video ito. Ito ang papakilala ko sa inyo na ito. Siya ay naging abogado ng mga biktima. Ayan. Ito, naging abogado ng mga biktima, pero nung nalaman niya ang kalokohan ni Trillanes, nag-withdraw siya, nag-recant. Ito, tingnan natin. Kasi kasama na to dapat sa ICC witnesses. Pero, nung nalaman niya ang kalokohan ni Trillanes, umalis, nag-withdraw. Panoorin natin. Old video na to old video. I'm only saying that that case is no longer in the interest of justice, and I'm acting in the interest of justice. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Senator De Lima, and Father Alejo, and the rest of them, is purely part of politics. They invented videos, they invented lists, accusing many people, including the family of the president. I'm only saying that that case is no longer in the interest of justice, and I'm acting in the interest of justice. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Senator De Lima, and Father Alejo, and the rest of them, is purely part of politics. They invented videos, they invented lists, accusing many people, including the family of the president. I'm only saying They invented videos. Ano yan? Diba? So, ayan na. Ito si Attorney Jude Sabio. Sabi niya, was among the first who filed the complaint against PRD at ICC in 2017, but withdrew it 3 years later because he found out that Senator Trillanes and De Lima are using fabricated videos and lists accusing Duterte's in the drug syndicate for political interest, not justice. He asked, Attorney Sabio said he asked the ICC to trash his case against PRD because it is no longer in the interest of justice. So, pinabasura niya yung kanyang final na case laban kay PRRD. Pero alam nyo, itong si Attorney Sabio, patay na to Wala na, namatay noong 2021 kasi daw nagka-COVID or nagka-cardiac arrest. So, ayan po. Ayan, although patay na siya, yung video niya pwedeng magamit. Asan na yun? Yan, itong video niya, pwedeng magamit yan. Kasi, kung pinagbabasehan natin, sasabihin nila kasi, hindi. Nag-recant. Ano yun? Paiba-ibang sinasabi. So, hindi totoo yan kasi baka binayaran yan. Ngayon, pag hindi pa pabor sa kanila at nag-recant yung tao, sasabihin nila, paiba-iba yung sinasabi, walang credibility, walang integrity kasi paiba yung sinasabi. Pero, etong si Las Cañas. Si Las Cañas na originally, siya yung nagsabi na hindi totoo yung double death squad. Pero nag-recant siya.
bumaliktad siya kay PRRD at sumama kay Trillanes. So, kung papabor sa kanila, kahit mag-recant ka, kung papabor sa kanila, gusto nila mag-recant ka para pumabor sa kanila. Kaya nga si Arturo Las Cañas, alam niyo kung nasaan siya? Siya ay currently safe and protected in The Hague, Netherlands. So pwede pala kung nag-recant ka, kagaya nitong Atty. Sabio, dapat noon pa lang, or pwedeng gamitin yung video niya. So kung nag-recant ka, hindi dapat pati si Sabio gagamitin din ito as evidence. Teka, doon pa ata yung doon ba to? Anyway, ayan na. Si Las Cañas ginagamit na witness sa ICC ngayon. Siguro siya yung isang redacted doon na witness na pinapaniwalaan nila na laban kay Duterte. Pero pag merong magsasalita in favor of Duterte, sinungaling at walang credibility. Nila piniframe yung kwento dito. So, ayan nakita natin as para sa akin, yung si Atty. Jude Sabio na to, malakas po na ebidensya dahil kung fabricated pala yung videos at mga taning witness ni Trillanes, what's the reason na ando si Tatay Digong sa dahil? Wala nang pinag-uusapan ng hearing kung fabricated naman pala. So ito dapat isama ito sa witness or sa evidence. Malakas ito.